Yon, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Kamusta po kayo? Welcome po sa Batang Maynila to. Pag-usapan lang natin itong nasa ating screen. Yan po, lakihan natin yung litrato Nako, ito po ay pinag-usapan ngayon sa social media. Itong litratong ito. Ito pong litrato sa taas, ito po yung pwesto dapat ni Sara Duterte during the OVP budget hearing. So, nako, matagal pong nabakante ito. At every time na siya iniimbitahan po, alam ko isang beses lang siya umattend doon sa good government at isang beses lang din dyan sa budget hearing sa appropriations committee. Mukhang simula no nabakante na. Hindi na po nagpakita ang vice presidente. Kaya yan, bakante po yung upuan, Office of the Vice President. At dito naman sa bandang baba, ayan naman po ayan mga kababayan, Honorable Rodrigo Roa Duterte. Ayan mga kababayan, bakante rin po. Ito po yung hearing po kahapon dyan po sa House of Representatives. Ang hearing po ng Good Government and Public Accounts ba yun? Basta yan po mga kababayan, hindi po dumalo ang ating dating presidente. So, ang ginawa po ng mga netizens ay pinagsama po at ito po ay pinagsimula ng sari-saring mga komento. Kasi bakante po ang chair, mga kababayan. Yan po ang literal na bakante po ang chair. Wala po si Sara Duterte at ito during the Quadcom, hindi rin po umattend si Rodrigo Duterte. Actually, nagagalit po yung mga mambabatas. Alam niyo kung bakit. Kasi ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nangako po nga attend after po ng November 1. Matatandaan ninyo, sumulat po siya sa Quadcom at ang sabi niya hindi siya makaka-attend bago mag-November. At siya nangako na attend siya after November 1. Pero kahapon po, wala po tayong nakitang Digong Duterte na nakita natin doon sa Senado. Kasi yung nakita natin sa Senado, gigil na Duterte. Pero pagdating sa Quadcom, ay wala po, no show po itong si Rodrigo Duterte. At ang dahilan niya mga kababayan, ay bias daw ang Quadcom. Pero nung umattend siya sa Senado, hindi bias. Paano hindi bias? Halos mga kakampi niya yung nandun. Diba? Si Bato de la Rosa, si Robin Hood Padilla, si Bongo, pati yung nag-preside, si Pimentel, bagamat mayroon silang problema sa kanilang partido, mukhang lumalabas parang kakampi, di ba? Parang nag-abogado pa kay dating Pangulong Duterte, itong si Pimentel. So, ang nangyari mga kababayan, hindi siya umattend at question pa yung integridad ng Quadcom. At parang gano'n na pinapalabas niya, bias daw. Ito tuloy ang sabi ng mga tao. Ito mga kababayan, yung mga comment dyan, basahin natin. O sabi dito, asa na yung maisog? Maisog, matapang. Matapang lang kapag may kakampi. Pero kapag wala ng kakampi, nawawala na rin yung tapang. Kasi alam nyo, sa totoo lang, kung wala kayong itinatago, kahit pa sino ang harapin nyo, kahit pa sibat ang harapin ninyo dyan, kaya-kaya nyo ipagtangulang nyo mga sarili. May mga bibig naman kayo, mga abogado kayo, magagaling kayong abogado. Kaya-kaya nyo ipagtanggol sarili nyo Diba? Pero bakit hindi sumipot? Kaya tanong ng mga kababayan natin, nasa na yung maisog? Nasa na yung nagtatapang-tapangan? Nasa na yung nagsasabing sila yung matatapang, maisog? Ito, basahin ko bakit natatakot kung wala ka namang ginawang masama? Mga linyahan nila yan, mga followers nila, pati yung DDS na damay. Parang sinasabi, parehas itong mga followers sa fina-follow. Yung tagasunod, para sa leader. Yung mga style bulok.
At eto mga kababayan, tuloy ito sinasabi tuloy ng taong bayan na etong anak ay merong pinagmanahan, manang-mana sa tatay. Manang-mana sa tatay na talagang hayagang hindi sinusunod ang batas. Kasi 'di ba, trabaho ng Congress 'yan eh. In aid of legislation, kinakailangan nilang imbitahan ng mga resource persons, lalong-lalo na kung sila ay sangkot sa iniimbestigahang mga issue. Pero, dahil nga itong una, si Sara Duterte ay Vice President, nako na ang dami pong dapat ipaliwanag sa taong bayan. Ang dami pong anomalyang lumalabas sa DepEd, Office of the Vice President, ang daming questionabling mga gastusan. Na hanggang ngayon, ayaw nila ipaliwanag, ayaw magpakita. Ito naman si Rodrigo Duterte, ang dami namang isyong kinasasangkutan, EJK, isa lang po yan. At doon sa Senado, inamin niya na mas gusto niya pang gumorgor kaysa ikulong yung mga kriminal o mga may sala. So, pero pagdating naman sa Quadcom, hindi po nagsi-attend. Ano ba tinakatakot nyo sa Quadcom? O talaga lang ayaw nila kasi alam nila hindi sila mapapaboran. Ganun po kasi yun mga kababayan. 'Di ba? Natatakot sila kasi hindi magiging pabor sa kanila yung mga tanong at malamang sila ay maipit sa mga katanungan ng ating mga mambabatas. Ito, basahin ko pa yung ibang komento guys Basahin ko po dito sa akin cellphone yung iba pa mga komento. Sabi dito, meron pa nga dito nananawagan. Ito mga kababayan, pakita ko sa inyo. Baka sabihin nyo, nag-iimbento lang ako. Sabi dito, step down Sara Duterte kaya hindi siya nagpapakita sa hearing tapos ang dami niyang baka siguro palusot, hindi nakakalusot. Ang dami niyang palusot, nakakainis. Naiinis na yung mga kababayan natin. May nagsabi rito, mag-ama nga sila. Mag-ama nga sila. Tapos weak talaga sila. Panay kayo sabi kay Presidente Marcos na itong ating presidente ay weak leader. Pero lumalabas dyan sa pagbakante nyo ng inyong mga upuan dito na literal na wala pong literal na bakante ang chair. Ayan. Nagpapatunay na kayo daw ang weak. Dito sa ating kababayan. Ayan, binabasa ko lang. Weak talaga sila. Kumbaga, ano ibig sabihin? Nagtatapang-tapangan lang. Magaling lang sa salita. Magaling lang sa social media. Pero pagdating na sa talagang pagharap, pagsagot sa mga katanungan, atras ang bayag. Ganun ba ang ibig sabihin na itong ating mga kababayan? Sabi rito, maisog pala sila. Maisog ba o umuusog? Iba yung maisog sa umuusog Yung umuusog kasi paatras Buti pa si Abante, laging Abante. Hindi umaatras si Congressman Abante. Yan daming tanong mga kababayan Akala ko ba matatapang yung mga yan? Bakit hindi nagpapakita? Marami talaga dito ako nababasa. Step down na Sara Duterte. Wala nang ang ginawa, hindi pa umaattend sa hearing. Ano ba to? Ganito ba gusto natin? Ayan, mga sinasabi ng ating mga kababayan, Isang malinaw na ebidensya ng takot si Duterte sa mga tanong tungkol sa Duterte EJK. Ano ang pinagtatakpan niya? Yan yung mga tanong ng ating mga kababayan. Kasi alam niyo, kung ako sa kanila, humarap na nga siya sa Senado Bakit hindi niya kayang humarap diyan sa Quadcom? 'Di ba? Kasi sa Senate, mga kababayan, 'di ba nagsalita siya? At malamang, hindi na siya imbitahan uli kasi nagsalita na siya At karamihan doon, inamin niya Karamihan doon, inamin niya na talagang marami siyang ginurgor. Meron nga isang pulis din doon Inamin, ginurgor nila yung isang pulis din nakapwa nila pulis.
So siguro na-advisean na huwag ka lang umattend dyan kasi mas lalo ka madidiin kung ano-ano sinasabi mo eh. Diba siguro na-advisean na abogado na huwag ka umattend, kami na lang ang a-attend kasi kung ano-ano sinasabi mo eh. Mas lalo tayong nagigipit, mas lalo tayong naiipit sa sinasabi mo, Mr. President. Kaya siguro wag ka na, kami na lang ang atin. Ang problema, kaya nga pinag-usapan kahapon yung bigay ng sabpina ata sa abogado. Well, sa abogado, ano ba sasabihin na abogado? Wala rin naman sasabihin na abogado kasi representative lang naman ni Duterte. So, wala. Sayang lang ang oras. Hanggat hindi si Duterte talaga ang aatin. Sabi nga ni Adjong mukhang malabo pa sa sabaw ng pusit. O kahit anumang malabong bagay dyan, malabo na umattend si Digong Duterte dyan sa Quadcom. Huwag nyo lang asahan, mga kababayan. At si Sara Duterte, na ganun din, huwag nyo lang asahan talaga na attend yan sa anumang hearing, kahit anumang hearing yan, hindi po atin dyan, matigas po ulo ng ay, wala po talaga, talagang kayang-kaya po nilang baliwalain ang utos ng Kongreso. Kaya hanggat hindi tumitigas ang batas, hanggat hindi medyo pangil ang ipatupad ng Kongreso, paglalaroan lang sila at babastos-bastusin lang ng mga taong ito na ang tingin nila sa sarili nila, they are above the law. Di ba? Kasi kung talaga ipapatupad mga batas, wala eh. Pwede mo silang paharapin pero meron din butas ang batas eh. Meron din. Kasi unang-una, kahit paharapin mo sila, umattend sila, hindi sila sasagot dahil nasa korte na ang mga kaso. Oh. Eto ba tindi mga kababayan, yung iba wala pang ng kaso si Duterte, pero hindi nila kayang paharapin. Dahil daw sa courtesy. Pag ganyan, tigilan nyo na yan. Wala mangyayari dyan. Diba? Parang tayo naglolokohan at huwag kayong umasa na yung upuan na yan, yung dalawang upuan na yan, upuan ni Sara Duterte at upuan ni Digong Duterte, ay mapupunan yan. O magkakaroon ng upo dyan. Huwag nyo nang asahan kasi nga, hindi ganon katindi itong ating batas na talagang dapat obligahin ang mga taong ito. Si Harry Roque nga hanggang ngayon hindi pa nakikita eh. Si Harry Roque nagtatago pa rin. At hindi natin alam kung nasaan. Basta ang alam natin kay Harry Roque, hindi na siya cute. Hindi na siya cute at parang hindi na siya nag-aahit. Yung buhok niya hindi niya na maayos. Siguro nagtatago sa bunker, mga kababayan. Siguro siya pumalit nung sa tinataguan ni Kibuloy. Ay, speaking of Kibuloy, nako bilang pagtatapos mga kababayan eto, sabi ni Duterte, ina-announce siya raw ang kanyang buong suporta para kay Kibuloy. Yan mga kababayan, biruin nyo, kakampanyo si Kibuloy. Si Kibuloy na patong-patong ang kaso ng pang-aabuso. Pang-aabuso ng mga minor de edad, human trafficking, yung mga miyembro pinagsamantalahan, nagpakilalang anak ng Diyos, nagtayo ng isang sambahan, ginamit ng sambahan para sa sariling kapakanan. Yan po yung lumalabas sa mga kaso niya eh. Pero sa kabila nun, etong dating Pangulong Duterte, na ang dami ding kaso, patong-patong na kaso, ay hayagang ina-announce siya na susuportahan niya si Kibuloy dahil ito'y tumatakbo bilang senator. Kaya kawawa po talaga ang mga Pilipino kapag naniwala dito kay Duterte. Pero mo, pag mo, ang dami tuloy na nagbubudol mga kababayan, ang dami nagsasabi rito, biroy mo, iboboto, yes na best, iboboto ko si pastor. Wala na talaga. Ito po yung mga taong mangmang.
na nakikinig po sa mga sinasabi ng ng mga tao na kaya naman nila sinusuportahan kasi nakinabang sila. Kayo ba mga boboto nakinabang kayo? Tingnan ninyo yung nangyari, tingnan ninyo yung kung ano yung kaso, tingnan ninyo kung ano pinaggagawa ng taong yan bago nyo iboto. Hindi yung dahil ini-endorso ng isang tao na idol ninyo, nakala nyo talagang para sa inyo, yung pala hindi. Guys, isip-isip kayo. Huwag kayong basta-basta maniniwala sa sabi ng ibang tao. Tingnan ninyo, mag-obserba kayo, mag-aral kayo, mag-analisa kayo. Doon nyo ibase yung inyong boto, hindi yung sa sinasabi lang ng ibang tao. Diyan po nagkakaleche-leche bansa natin kapag kayo po yung nagpapauto, kapag kayo po yung nagpapabudol. So ilang mga kababayan, mag-iingat po kayo sa bulaang propeta, pati doon sa mga tao na sumusuporta sa bulaang propeta. Naku mga kababayan, kawawa po ang bansa natin. Mulat po natin ang ating mga mata, isipan, tenga sa talaga nangyayari. Huwag po tayong magpapabudol muli, mga kababayan. So, ayun lang. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Manila Toys. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.